Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga probinsya sa Pilipinas, buhay na buhay pa rin ang mga kwentong katatakutan. Mga nilalang na hindi man nakikita ng mata ay pinapaniwalaan ng marami dahil sa mga kwento ng mga matatanda. Pero Papa Dudut, sino ang mag-aakala? Nasa labas ng ating bansa sa gitna ng disyerto, nagtataas ang mga tuyong bundok ay may nagtatago palang mas matinding kilabot. Isang takot na hindi ko akalaing mararanasan ng isang simpleng probinsyanong katulad ko. Ako nga pala si Ralph Kevin, isang dating OFW sa bansang Oman. Pero sa ngayon ay nandito na ako sa bansang Saudi Arabia. Ako po ay 29 years old at tubong Kiamba, Sarangani Province. Dito sa probinsya namin sanay ako sa tahimik na buhay. Pero dahil sa hirap ng buhay at sa pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko ay nagpasya akong makipagsapalaran sa ibang bansa. Noong taong 2018 ay nakuha ko ng isang agency. 21 years old ako ng mga panahong yon. Papa Dudut, nung una akong mag-abroad sa Oman bilang isang juice maker. Bata pa ako noon. Punong-puno ng lakas at pangarap. Bago umalis ng Pilipinas, ang alam ko talaga ay sa Muscat ako maa-assign. Yun ang capital city ng Oman. Sabi ko sa sarili ko ay ayos ito. Sa syudad ako. Maraming tao, modernong lugar at sigurado namang maraming Pinoy doon. Ganon ang takbo ng isipan ko habang nasa eroplano. Masaya ako na kinakabahan. Pero iba pala ang nakasulat sa kontrata pagdating doon. Ang sabi ng agency ay sa bala raw ako sa rehiyon ng Ad-Dakhiliya ipapadala. Halos 4 na oras ang biyahe mula sa Muscat. Nung una ay wala akong ideya kung ano ang lugar na yon. Hindi naman ako nag-atubili o nagreklamo dahil ang mahalaga sa akin ay may trabaho ako. Gayunpaman ay hindi ako natatakot o nababahala. Dahil may kasama naman akong Pinoy. Siya si Jay, actually ay sabay kaming galing ng Pinas papunta sa Oman. Pareho kaming bago, pareho kaming nangangapa. Kaya malaking bagay na may kasama akong kababayan na makakausap ko at makakadamay ko sa araw-araw. Sabi namin sa isa't isa ay kaya natin ito, Brad, trabaho lang para sa pamilya. Sumakay kami sa sasakyan ng agency mula sa airport ng Muscat. Doon ko na napansin na habang lumalayo kami sa syudad ay unti-unting nawawala mga modernong gusali. Pinalitan ang mga ito ng malalawak na tuyong lupain at mga kakaibang pormasyon ng lupa. Ang 4 na oras na biyahe ay parang walang katapusan. Nakatingin lamang ako sa bintana pinagmamasdan ng banyagang kapaligiran na lilipatan namin noong dumating kami sa exact location namin sa Bala, Papa Dudut. Sobra akong nagulat. Ang unang bumungad sa akin ay ang mga bundok na nakapaligid sa buong bayan. Kulay kayumanggi ang mga ito. Tuyong tuyo.
At ang mas nakakagulat pa ay mas mataas pa ang mga bundok kesa sa mga bahay at establishmento roon. Para kami nakakulong sa isang malaking mangkok na gawa sa bato. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid ng aming working place at sa tinitirhan naming accommodation. Sobrang tahimik ng lugar, walang ingay ng mga sasakyan na katulad sa Maynila o kahit sa syudad ng Muscat. At ang pinaka nakapagtataka, Papa Dudut, ay sa unang araw namin doon ni isang Pilipino ay wala kaming nakita. Kahit sa mga kalye, sa mga kalapit na tindahan o sa mismong shop kung saan kami magtatrabaho, wala talaga. Kami lang ni Jay ang bukod tanging Pinoy. Jay, parang kakaiba yatang lugar na ito. Sabi ko sa kasama ko habang inaayos namin ang mga gamit sa kwarto. Oo nga Kevin sobrang tahimik. Pero ayos lang yan, baka naman nasa loob lang ng mga bahay ang mga tao dahil sa init. Sagot naman niya para pakalmahin ako. Naniniwala naman ako at iniisip ko na lamang na baka sadyang ganito lang talaga sa probinsya ng Oman. Nagsimula kaming magtrabaho kinabukasan at gumagawa kami ng mga fresh juice, nag-aasikaso ng mga customer na dumarating at nakikibagay sa aming Arabong amo at ilang banyagang katrabaho. Masasabi kong naging maayos naman ang unang linggo namin. Pagod sa trabaho pero kapag sumasapit ang gabi nag-uusap kami ni Jay tungkol sa mga plano namin sa buhay pagkatapos ng kontratang ito. Normal ang lahat, Papa Dudut. Walang anumang senyales na may nagbabadyang panganib sa aking katinuan. Lumipas ang isang buwan na ganon ang takbo ng buhay namin. Routine na kumbaga. Gising sa umaga, pasok sa juice shop, gawa ng juice, linis at uwi sa accommodation. Pero pagkatapos eksakto ng isang buwang paninirahan ko sa bala. Dito ko na naranasan ang isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano o kailan eksaktong nagsimula, pero biglang may nagbago sa akin, Papa Dudut. Noong una ay parang pakiramdam ko lang na palagi akong pagod. Iniisip ko na baka naninibago lamang ang katawan ko sa init ng klima o sa bigat ng trabaho. Pero hindi pala doon nagtatapos. Nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang tunog. Noong una ay mahihinang bulong lang ang naririnig ko habang naguhugas ako ng mga baso sa shop. O kaya naman kapag nakahiga na ako sa kwarto para matulog. Parang may taong nakatayo sa likod ko at bumubulong ng mga salitang hindi ko naman maintindihan. Sa tuwing lilingon naman ako, wala namang tao doon. Si Jay ay busy sa kanyang ginagawa o kaya naman ay tulog na tulog na. Kevin, okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Jay isang hapon habang naghahanda kami ng mga prutas. Kanina ka pang lingon ng lingon sa likod mo. Oo Jay. Parang may narinig lang kasi akong tumatawag sa pangalan ko. Sagot ko habang pinagpapawisan ng malamig. Sino naman ang tatawag sa iyo rito? Tayong dalawa lang naman ang marunong magtagalog dito at ang mga customers natin, Arabo. Sabi ni Jay na medyo nagtataka. Hindi ko na lang pinansin noong una. Inisip ko na baka dahil lamang ito sa homesick. O kaya naman ay dahil sa kulang ako sa tulog. Sinubukan kong mag-focus sa trabaho. Pero lalong sumasama ang pakiramdam ko. Sa mga sumunod na araw. Palagi akong may naririnig kahit na wala naman talaga. Para bang nag-hallucinate na ako, Papa Dudut. Ang mga mahihinang bulong ay naging malalakas na boses na. Ang masama pa rito, ang mga boses na yon ay tila nag-uutos sa akin na magalit at maging marahas. Unti-unti nawawala na ako sa sarili kong kontrol. Naging mainitin ang ulo ko kahit sa maliliit na bagay. Palagi na lamang ako nagagalit at sumisigaw ng walang sapat na kadahilanan. Kapag may nagtanong sa akin na katrabaho ko, imbis na sumagot ng maayos,
ay sinisigawan ko sila. Ang mukha ko ay palagi nakasimangot at punong-puno ng galit na hindi ko maipaliwanag kung saan ang gagaling. Ang pinakamatindi dito, Papa Dudut, ay pati ang mga kasamahan ko sa trabaho at kaysa isa kong kaibigan doon na si Jay ay munti ko nang masaksak. Nangyari yon isang gabi sa aming kusina sa shop. Naghihiwa ako ng mga prutas gamit ang isang mahaba at matalim na kutsilyo. Bigla na namang sumakit ang ulo ko at narinig ko ang napakalakas na bulong sa tenga ko. Parang may boses na nagsasabing, "Saktan mo siya. Saktan mo siya." Tumingin ako kay Jay na noon ay may inaayos sa tabi ko. Sa paningin ko ay hindi na si Jay ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay isang nilalang na tila nang uuyam sa akin. Sa sobrang galit at pagkawala ko sa sarili, tinaas ko ang kutsilyo at lumingon ako sa kanya nang mabilis. Akmang isasaksak ko sa kanya ang hawak ko. "Kevin, ano bang ginagawa mo?" Sigaw ni Jay sabay ilag ng mabilis at hawak sa mga kamay ko. Nabitawan ko ang kutsilyo, Papa Dudut. Parang natauhan ako ng ilang segundo nang makita ko ang takot sa mga mata ni Jay. Hingal na hingal ako, basang-basa ng pawis at hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. "Pasensya ka na, Jay. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ang nangyayari sa akin." Umiiyak kong sabi sa kanya habang nakaupo ako sa sahig. Mula noon ay naging mailap na sa akin si Jay at nakikita ko sa mga mata niya ang matinding kaba sa tuwing magkasama kami. Sino ba naman ang hindi matatakot sa isang taong bigla-bigla na lamang magwawala at magtatangkang manakit gamit ang kutsilyo? Pero hindi doon natapos ang kalbaryo ko, Papa Dudut. Yun pala ang simula ng tuluyang paglamon sa akin ng kung anong puwersa sa lugar na yon. May isang beses pa nga, Papa Dudut, na habang nasa lamesa kami ni Jay at kumakain ng hapunan sa aming accommodation, ay bigla na naman akong nawala sa sarili. Kakaupo ko pa lamang noon at nagsisimula ng sumubo ng pagkain. Mais naman ang simula ng gabi at walang pinag-awayan. Walang pinag-uusapan na masama. Pero habang ginunguya ko ang pagkain ko, bigla akong nakaramdam ng matinding lamig na nagmumula sa aking talampakan paakyat sa aking ulo. Pagkatapos noon ay parang may kung anong madilim na enerhiya ang pumasok sa katawan ko. Para bang nasa niban ako, Papa Dudut. Nawalan ako ng kontrol sa sarili kong mga kamay at paa. Pero ang isip ko ay parang nakakulong sa loob ng isang madilim na silid habang pinapanood ang sarili kong katawan na gumagalaw. Bigla ko na lamang binaligtad ang lamesa na nasa harapan namin gamit ang buong lakas ko. Sa isang iglap, ang mga pagkain at ang ulam na pinaghirapan naming lutuin pati na ang mga plato at paso ay natapon lahat sa sahig at nabasag. Si Jay ay napatalon sa gulat mula sa kanyang upuan. Nakita ko ang mukha niya na sobrang namumutla na sa takot. Samantalang ako ay nakatayo lamang ako doon. Nanlilisik ang mga mata at humihinga ng malalim na parang isang hayop na galit na galit. Wala akong sinabing anumang salita pero ang buong katawan ko ay nanginginig sa galit na hindi ko naman pagmamay-ari. "Kevin, ano ba talagang nangyayari? Bakit mo ginagawa ito?" Sigaw ni Jay na umiiyak na rin sa takot at sa stress. Hindi ko siya sinagot, pumasok ako sa kwarto at binalibag ko ang pintuan. Pagkatapos ng insidenteng yon, pagkalipas pa ng ilang buwan ay lalo pang lumala ang sitwasyon ko, Papa Dudut. Hindi ko na talaga kayang labanan ang anumang bagay na kumokontrol sa akin. Nakarating na kami sa pangatlong hanggang sa pang-apat na buwan ng pananatili namin sa bala. At ang buhay ko roon ay naging isang buhay na impyerno. Hindi na ako pumapasok sa trabaho dahil hindi ko na kayang gampanan ang mga tungkulin ko bilang isang juice maker. Paano ako magtatrabaho kung ang mga kamay ko ay nanginginig at ang isipan ko ay palaging nasa ibang mundo? Lagi na lamang akong nakakulong sa loob ng kwarto namin.
Natatakot na ako, Papa Dudut. Natatakot ako sa mga nagpapakita sa akin sa loob ng silid na yon. Hindi na lamang kasi boses ang naririnig ko. May mga anino na akong nakikita sa mga sulok ng kwarto. Mga anyo ng tao na tila nakatitig sa akin habang ako ay nakahiga. Kung minsan ay pakiramdam ko ay may nakaupo sa ibabaw ng dibdib ko. Kaya hindi ako makahinga o makagalaw tuwing gabi. Naririnig ko ang kung anong kakaibang tunog sa paligid ng bahay, mga kalmot sa dingding, mga bulong sa wikang hindi ko alam at ang boses na tumatawag sa aking pangalan na tila nangaakit. Natapusin ko na ang buhay ko. Ang kwarto na dapat ay lugar ng pahinga ay naging isang hawla ng takot para sa akin. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain ng maayos. Ang katawan ko ay nangihina ng husto. At ang aking mukha, Papa Dudut, ay naging parang sa isang bangkay dahil sa kawalan ng tulog at sa walang katapusang takot. Si Jay naman ay halos hindi na rin matulog sa gabi dahil sa pagbabantay sa akin. Natatakot siya na baka sa susunod na mawalan ako ng kontrol sa sarili ay kung ano nang magawa ko sa kanya o sa sarili ko. Nakarating din sa kalaman ng amo naming Arabo ang kalagayan ko dahil hindi na nga ako nakakapagtrabaho at palaging may naririnig na ingay mula sa aming kwarto. Dahil sa hindi na talaga maayos at palala ng palala ang kalagayan ko, napilitan ng amo ko na kumilos. Isang araw ay pumasok siya sa kwarto namin kasama ang ilang katrabaho. Nakita nila akong nakaupo sa sulok, nakatulala at bumubulong sa sarili ko. Pilit ako na dinala ng amo ko at mga katrabaho sa ospital malapit sa bayan. Sa hospital ay hindi rin alam ng mga doktor ang gagawin sa akin. Dahil tuwing sinusubukan nila akong hawakan o kausapin ay nagwawala ako. Sumisigaw ako ng mga salitang hindi ko maintindihan at nagpapakita ako ng lakas na hindi normal para sa isang taong nangihina ang katawan. Dahil dito ay binigyan ako ng mga gamot na pampakalma tuwing nagwawala ako upang maitulog ko ang aking nararamdaman. Akala ko ay magiging okay na ako pagkatapos uminom ng mga gamot na yon, Papa Dudut. Akala ko ay makakatulong ang siyensya o ang medikal na paraan para maibalik ang dating ako. Pero nagkamali ako. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ko pagbalik namin sa aming tirahan sa Bala. Ang mga gamot ay parang walang talab. Sa katunayan, parang mas naging agresibo pa ako. Dumating sa punto na bigla ko na lamang na buhatan ng kamay ang amo ko at ang mga katrabaho ko na sumusubok lang naman na tulungan ako o pakainin ako. Wala akong pinipili. Kapag pumasok sila sa kwarto ko at nararamdaman ko ang pag-atake ng kakaibang puwersang iyon, nanununtok ako at nambabalibag ng mga gamit. Naging napakagulo ng emosyon ko, Papa Dudut. Bigla-bigla na lamang akong umiiyak ng walang dahilan. Hahagulhol ako na parang may matinding dinalang pighati sa puso ko. At pagkalipas ng ilang minuto ay bigla naman akong tatawa ng napakalakas. Isang tawa na nakakakilabot pakinggan. Tawang hindi galing sa isang masayang tao, kundi sa isang nilalang na nasisiyahan sa takot at kaguluhan. Ang mas nakakatakot pa ay nagsimula na akong lumabas ng bahay nang hindi ko namamalayan. Tumatakbo ako sa labas tuwing hating gabi sa gitna ng madidilim na iskinita ng Bala. Sa ilalim ng anino ng mga nagtataasang bundok. Wala akong saplot sa paa. Tumatakbo lamang ako ng walang patutunguhan habang sumisigaw o tumatawa. Si Jay at ang mga katrabaho ko ang naghahabol sa akin sa labas para lamang ibalik ako sa loob ng bahay. May isang beses pa nga na naging napakatindi ng tagpong ito, Papa Dudut.
Isang gabi ay nagising si Jay dahil sa isang kakaibang kalabog sa aming kwarto. Pagdilat ng mga mata niya, naabutan niya akong nagbibigti sa may bintana. Nakatali na ng tela ang leeg ko at akma ko nang itutuloy ang pagpapakamatay. Buti na lamang at napigilan niya ako ng mabilis. Sinunggaban niya ako, pinutol o tinanggal ang tali. At niyakap niya ako habang pareho kaming umiiyak sa sahig. Kung nahuli lamang siya ng gising ng kahit na ilang segundo. Siguro ay patay na ako noon paman, Papa Dudut, at hindi ko na nasusulat ang liham na ito sa iyo. Kahit sa pagtulog ko ay wala akong kapayapaan, Papa Dudut. May mga naririnig at nagpapakita sa akin na para bang ginigising ako sa tuwing sinusubukan kong ipikit ang aking mga mata. Isang boses ang paulit-ulit na nagsasabi sa akin na wala akong silbi, na dapat ko nang tapusin ang lahat. At may mga mukhang nakakatakot na lumalapit sa akin sa aking panaginip, na tila hinihila ang kaluluwa ko palabas ng aking katawan. Hindi ko na alam kung ano ang totoo sa hindi, Papa Dudut. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang bangungot. Dahil sa munti ko ng pagpapakamatay at sa patuloy kong pagwawala na nagiging mapanganib na para sa aking sarili at sa mga taong nakapaligid sa akin, ay tinawagan na ng amo ko ang agency ko na nasa Muscat. Sinabi niya sa agency na hindi na niya kaya ang sitwasyon ko, na natatakot na ang lahat sa akin at baka may mangyaring masamang krimen kung mananatili pa ako sa kanyang shop sa Bala. Pagdating ng mga kinatawan ng agency ko mula sa Muscat upang sunduin ako, nakita nila ang aktwal kong sitwasyon. Noong araw na yon ay hindi ako nagwawala, pero mas nakakatakot ang itsura ko. Nakaupo lamang ako sa kama, nanginginig ako sa takot mula ulo hanggang paa. At sobrang lamig ng buo kong katawan kahit na napakainit ng panahon sa labas. Ang balat ko ay parang yelo sa lamig at ang mga mata ko ay nakatitig sa kawalan, walang buhay. Nakita ng agency na hindi ito normal na sakit lamang. Kaya naman napagdesisyonan ng amo ko at ng agency na ipa-deport na lamang ako pabalik ng Pilipinas. Ang sabi nila ay mas mabuting umuwi na ako sa amin dahil baka doon sa piling ng pamilya ko ay gumaling ako. O kaya naman ay para maiwasan ang mas malaking problema sa batas ng Oman kung sakaling may masaktan akong tao doon. Dinala ako ng agency ko sa Muscat, partikular sa POLO or Philippine Overseas Labor Office, sa aming embahada. Inisip ko na doon na ay makakauwi na ako kaagad, na matatapos na ang kalbaryo ko sa ibang bansa, ngunit hindi pala ganon kadali ang lahat, Papa Dudut. Nang iharap ako sa staff ng POLO na nagngangalang si Ma'am Malu, tinignan niya ang mga papeles ko at ang aking kalagayan. Ngunit sabi ng staff ng POLO na si Ma'am Malu ay hindi raw pwedeng basta na lamang akong i-deport pabalik ng Pilipinas. Ang rason niya baka raw nagbabaliw-baliwan lamang ako para lamang makauwi ng Pilipinas, o kaya naman ay para matakasan ang aking kontrata sa trabaho. Masakit pakinggan noon, Papa Dudut, ang isang taong hirap na ang isipan at katawan, ang isang taong muntik nang mamatay dahil sa hindi maipaliwanag na puwersa, ay paghihinalaan pa na nag-iinarte lamang o nagpapanggap. Pero naiintindihan ko rin naman ang kanilang panig dahil marami raw talagang kaso ng mga OFW na nagdadahilan ng sakit para lamang makauwi kapag nahihirapan sa trabaho. Hindi natin siya pwedeng i-deport ng direkta habang ganyan ang estado niya nang walang medikal na basihan. Paliwanag ni Ma'am Malu sa aking agency. Kaya kailangan muna siyang dalhin sa mental hospital upang masuri ng mga eksperto kung totoong may sakit siya sa pag-iisip o nagpapanggap lang. Wala nang nagawa ang agency ko kundi ang sundin ang patakaran ng embahada. Mula sa POLO, dinala ako sa isang kilalang mental hospital doon mismo sa Muscat.
Ang akala ko ay ikukulong lamang ako roon sa isang silid na may rehas, ngunit doon ko nakilala ang isang taong magbibigay sa akin ng unang liwanag kung bakit naging ganon ang buhay ko sa bala. Dinala ako sa mental hospital sa Muscat at doon ako nanatili ng ilang araw para sa obserbasyon at pagsusuri. Doon ko nakilala ang aking psychiatrist na isang Filipina na nagangalang si Ma'am Janet. Si Ma'am Janet ay napakabait at profesional. Kinausap niya ako ng mahinahon at sinubukan niyang alamin ang takbo ng isipan ko at binigyan niya ako ng mga kaukulang medikal na atensyon. Ayon sa psychiatrist ko na si Ma'am Janet, matapos ang ilang araw ng pagsusuri, ang opisyal na medikal na diagnosis sa akin ay meron akong anxiety, depression at nervous breakdown. Sabi niya ang matinding stress, ang biglaang paglipat sa isang banyagang lugar na napakalayo sa pamilya ko, at ang kalungkutan ay nagtulong-tulong upang mag-collapse ang aking mental na kalusugan. Para matulungan akong kumalma at maibalik ang balanse ng mga kemikal sa aking utak ay binigyan ako ng mga gamot at ine-injectionan pa ako malapit sa pisngi ng puwet ko, Papa Dudut. Ang injection na yon ay napakasakit. Pero nakakatulong yon para unti-unting mabawasan ang panginginig ng aking katawan at ang patuloy na pagwawala ng aking isipan. Sa loob ng hospital kahit papaano ay nakakatulog ako ng ilang oras nang walang nakikitang anino. Ngunit ang pinaka nakakagulat na bahagi ng pananatili ko doon ay nangyari pagkatapos ng aming counseling session. Nang medyo kalmado na ako at nakakapag-usap na kami ng maayos, naupo si Ma'am Janet sa tabi ko at tinanong ako kung saan ako na-assign na lugar sa Oman. Sa Bala po, ma'am. Sa rehiyon ng Ad-Dakhiliya, sagot ko. Nang marinig ni Ma'am Janet ang salitang Bala ay nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang kanyang ngiti at napalitan ito ng seryosong tingin. Tumingin muna siya sa paligid bago muling nagsalita sa akin. Ikinuwento niya sa akin ang history ng lugar kung saan ako na-assign. Sabi niya ay maaaring additional factor daw yon kung bakit ako nawala sa sarili kong kaisipan ng ganong kabilis at katindi. Ang sabi niya, Kevin, kaya pala wala ring mga Pilipino sa lugar na yon dahil natatakot sila. May dahilan kung bakit iniiwasan ng ating mga kababayan ang bayan na yon. Napagdesisyonan kong pakinggan ng mabuti ang kanyang kwento. Napag-alaman ko mula kay Ma'am Janet na ang Bala sa Oman ay isang lugar na kinakatakutan ng karamihan. Hindi lang ng mga dayuhan kundi maging ng mga lokal na mamamayan ng Oman. May madilim at madugong kasaysayan daw ang lugar na yon na nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Di umano'y lugar daw yon ng mga mangkukulam at laganap ang mga kwento tungkol sa mga jinn o masasamang espiritu na naninirahan sa mga lumang kuta at sa mga tuyong bundok na nakapaligid sa bayan. Ang lumang lungsod ng Bala ay napapadiran ng mga sinaunang istruktura na ayon sa mga lokal ay tinayo ng mga hindi nakikitang nilalang sa loob lamang ng isang gabi. Nang marinig ko yon, Papa Dudut, parang biglang nagtugma-tugma ang lahat ng mga nangyari sa akin. Ang mga bulong na naririnig ko, ang mga anino sa kwarto, ang matinding lamig na pumapasok sa kwarto ko. Hindi lang pala ito simpleng sakit sa pag-iisip. May kakaibang puwersa talaga sa lugar na yon na sumakay sa aking kahinaan. Dahil sa matinding kuryosidad, nang magkaroon ako ng pagkakataon na makagamit ng internet habang nasa ilalim ng pangangalaga ng agency ay sinearch ko sa Google at YouTube ang tungkol sa Bala, Oman. Doon ko nalaman, Papa Dudut, na kilala pala talaga itong black magic place sa buong mundo. Maraming dokumentaryo at mga artikulo na nagsasabi na ang Bala ang kabisera ng black magic sa gitnang silangan.
Sinasabing ang mga mangkukulam doon ay may kakayahang magpalit ng anyo at maglagay ng matitinding sumpa sa mga taong hindi marunong mag-ingat. Doon ko napagtanto na pumasok pala ako sa isang lugar na puno ng totoong panganib ng kadiliman. Samantala pagkatapos ng ilang araw na gamutan at counseling ay pinayagan na akong lumabas sa mental hospital. Ngunit bago ako tuluyang umalis ay may isang kakaibang payo na ibinigay si Ma'am Janeth sa aking agency. Isang payo na hindi mo aasahan mula sa isang lisensyadong psychiatrist na nag-aral ng siyensya. Pinayuhan ni Ma'am Janeth ang agency ko na kailangan akong ibalik sa bala upang pausukan ang tinatawag nilang bokor. Sabi niya napatunayan na sa medisina na may anxiety at depression ako. Pero bilang isang taong matagal na ring naninirahan sa Oman, alam niya ang kultura at ang espiritual na aspeto ng lugar. Dahil bukod daw sa mga medikal na kondisyon na pinagdadaanan ko, ay sinabayan pa raw ito ng black spirit sa pamamagitan ng salita o bulong mula sa mga elemento ng bala. Ang aking panghihina ng isipan ang naging bukas na pinto upang pasukin ako ng masamang espiritu. Kaya naman kahit natatakot ako na bumalik sa lugar na yon, wala akong magagawa, Papa Dudut. Agad akong binalik ng agency sa bala doon mismo sa aming working place at accommodation. Pagdating namin doon ay naghanda na ang aking Arabong amo na mga gagamitin para sa ritual. Kinausap niya mga lokal na may alam sa ganitong uri ng usapin. Dinala nila ako sa tinatawag nilang bokor. Ang bokor ay isang uri ng tradisyonal na insenso o uling na may mga espesyal na halo ng mga dahon at resin na ginagamit sa Oman para sa espiritual na paglilinis. Sinimulan nila ang ritual sa loob ng aming kwarto at sa mismong harapan ko. Pinasiklaban nila ang bokor sa isang maliit na lalagyan hanggang sa maglabas ito ng napakakapal na usok na may kakaiba, matapang at mabangong amoy. Pinausukan nila ako ng bokor para pampaalis ng malas o sumpa. Habang pinapaligiran ako ng usok ay naramdaman ko naman ang panginginig ng aking katawan. Parang may kung anong bagay sa loob ko ang nagpupumiglas na huwag umalis. Ramdam ko ang init ng usok na pumapasok sa aking ilong at baga at kasabay nito ang pagbasa ng aking buong katawan ng pawis. Ang mga lokal ay may binibigkas na mga panalangin sa kanilang wika habang patuloy na winawagayway ang usok sa paligid ko. Matapos akong mapausukan ng ilang minuto, biglang parang may bumuwal na mabigat na harang sa aking dibdib. Nakahinga ako ng malalim, isang malalim na hininga na matagal kong hindi nagawa. At doon ko napansin, Papa Dudut, na unti-unti na akong bumalik sa katinoan. Ang lamig sa katawan ko ay nawala na at napalitan ng normal na init. Ang ingay sa tenga ko ng ilang buwan kong tiniis ay biglang naputol. Ang paligid ko na dati ay madilim at nakakatakot ay nagmukhang normal na kwarto na muli. Para ba akong nagising mula sa isang napakahabang panaginip kung saan ako ay nakatali. Ang ritual ng bokor at ang mga gamot ng hospital ay nagtulong upang tuluyan akong mapalaya mula sa sumpa ng bala. Naging malaking ginhawa sa akin ang paggaling ko, Papa Dudut. Unti-unti akong bumalik sa trabaho sa juice shop, nakikipag-usap na ako ng maayos at hindi na ako nagwawala sa gabi. Pero kahit na nagbalik na ako sa normal, ang mga pinsala ng mga nakaraang buwan ay nag-iwan ng malalim na marka. Hindi sa akin kundi sa aking kasamahan na si Jay. Dahil sa mga nangyari sa akin, traumatic experience naman ang naging epekto nito kay Jay. Isipin mo na lang, Papa Dudut, ha, siya ang direktang nakasaksi sa lahat ng aking pagwawala. Siya ang munti ko nang masaksak. Siya ang nakakita sa akin na nagbaliktad ng lamesa ng pagkain. At siyang nagligtas sa akin noong nagtangka akong magpakamatay sa bintana. Araw-araw at gabi-gabi ay nabuhay siya sa takot na baka sa susunod na sandali ay patayin ko siya
o kaya naman ay may makita siyang bangkay sa loob ng aming kwarto. Ang kanyang mental na kalusugan naman ang bumigay dahil sa matinding stress at takot sa lugar ng bala. Kaya naman, kahit na 5 buwan pa lamang kami sa trabaho at malayo pa ang katapusan ng aming 2 taong kontrata, nag-insist si Jay na umuwi na lamang ng Pilipinas. Ang sabi niya ay hindi na niya kaya ang manatili pa sa lugar na yon kahit na isang araw. Natatakot siya na baka bumalik ang aking sakit o kaya naman ay siya naman ang mabaon sa ganong sitwasyon. Ngunit ang pag-alis bago matapos ang kontrata ay may malaking kapalit sa batas ng UAE at Oman. Dahil sa paglabag sa kontrata or breaking contract sa aming employer, kailangan niyang magbayad ng multa para sa mga nagastos sa kanyang visa at deployment. Nagbayad siya ng halagang 70,000 pesos sa aming employer para lamang payagan siyang makansila ang kanyang kontrata at makuha ang kanyang pasaporte upang makauwi na. Napakalaking halaga ng 70,000 pesos para sa aming mga bagong OFW noon, Papa Dudut. Ang ibig sabihin noon, ang lahat ng kinita niya sa loob ng 5 buwan ay napunta lamang sa multa at umuwi siyang walang naipon kundi ang takot at trauma. Nalungkot ako ng husto para sa kanya noong araw ng kanyang pag-alis. Pakiramdam ko ay ako ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang pangarap na mag-abroad. Kevin, pasensya ka na ha. Hindi ko na talaga kaya dito. Kailangan ko nang umuwi para sa sarili kong katinuan. Ang sabi sa akin ni Jay habang nag-aabang ng sasakyan papunta sa airport. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, Jay. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo ay wala na ako dito. Sagot ko habang yakap ko siya ng mahigpit. Umalis si Jay at naiwan akong mag-isa sa bala. Lumipas sa mga araw at buwan at unti-unti na akong tuluyang gumaling. Alam mo Papa Dudut, ang isang kakaibang bagay sa karanasan kong ito. Lahat ng mga detalye at nangyari noong panahon na nagwawala ako ay alam ko at aware ako. Naalala ko kung paano ko sinisigawan ng mga tao at kung paano ko binaligtad ang lamesa at kung paano ko tinalian ang leeg ko. Pero ng mga oras na yon ay hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Na para bang may ibang kumokontrol sa katawan ko mula sa loob. Para kung isang pasahero sa sarili kong katawan na walang magawa kundi ang panoorin ang masasamang bagay na ginagawa ng aking mga kamay, isang napakatinding pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Sa kabila ng mga nangyari sa akin at sa pag-alis ng aking kaibigan na si Jay, kinaya ko ang lahat kahit na mag-isa lamang ako sa trabaho. Nag-focus ako papadudod sa paggawa ng juice at pinilit kong maging abala sa aking isipan upang hindi na muling makapasok ang mga negatibong isipin o ang mga bulong ng bala. Nanalangin din ako palagi at humingi ng proteksyon sa Diyos sa bawat araw na lumilipas. Napatunayan ko na kapag lumaban ka gamit ang lakas ng loob at pananampalataya ay unti-unting aatras ang kadiliman. 5 buwan ang nakalipas matapos umuwi ni Jay ay saka may dumating na bago akong katrabaho na si Bino. Si Bino ay isang Pinoy. Noong dumating siya ay masaya ako dahil may kasama na naman akong kababayan. Ngunit sa pagkakataong ito ay naging maingat na ako. Sinigurado kong maayos ang pakikitungo ko sa kanya at hindi ko ipinapakita ang anumang senyales ng takot o kakaibang pag-uugali para hindi siya matakot sa akin o sa lugar. Naging magkasama kami sa trabaho at naging maayos naman ang aming samahan hanggang sa patapos na ang aking kontrata. Natapos ang kontrata ko noong July 2020, eksaktong 2 taon mula nang dumating ako sa Oman noong 2018. Handa na sana akong umuwi noon at excited na akong makitang muli ang aking pamilya sa Sarangani at tuluyan ang iwan ng bala. Ngunit nagkaroon na naman ng panibagong pagsubok. Hindi lang para sa akin kundi para sa buong mundo. Hindi ako kaagad nakauwi dahil naabutan ako ng lockdown dulot ng coronavirus pandemic. Noong taong 2020, nagpasara ng mga borders ang lahat ng bansa. At ang mga paliparan ay pansamantalang itinigil na ang operasyon. Ang mga flight pabalik ng Pilipinas ay nakansela.
Kaya naman kahit tapos na ang kontrata ko ay napilitan akong manatili pa ng ilang buwan sa Oman. Naghihintay kung kailan magbubukas muli ang mundo. Naging mahirap ang mga buwang yon dahil sa takot sa virus at sa matinding pagkainip na makauwi. Pero kumpara sa mga naranasan ko noong unang taong ko sa balang pandemya ay maliit na bagay na lamang para sa akin. Alam kong protektado na ako at tapos na ang sumpa sa aking katawan. Kaya noong lumuwag-luwag na ang mga protocol at binuksang muli ang mga paliparan para sa mga OFW, repatriation at regular flights, sa wakas ay nabigyan ako ng pagkakataon. Noong December 30, 2020 sa mismong besperas ng bagong taon ay nakauwi ako ng Pilipinas. Ang pakiramdam na makatapak muli sa lupa ng Pilipinas, ang mayakap ang aking mga magulang at kamag-anak ay isang kaligayahan na hindi ko mapantayan. Pakiramdam ko ay nabigyan ako ng pangalawang buhay ng Diyos matapos akong makaligtas mula sa madilim na lambak ng bala. Matapos ang aking pag-uwi noong katapusan ng 2020, nanatili ako sa Pilipinas ng ilang buwan para magpahinga at magpalakas ng katawan. Akala ng marami sa aming probinsya ay hindi na ako muling aalis pa ng bansa dahil sa matinding trauma na dinanas ko. Pero para sa isang OFW na may mga pangarap pa rin gustong tuparin, ang takot ay kailangang itabi para sa kinabukasan ng pamilya. Nag-apply muli ako sa Oman noong 2021. Marami ang nagtataka kung bakit sa Oman pa rin ako bumalik. Ang sabi ko sa kanila, iba naman ang lokasyon ko ngayon. Sa Muscat City na ako na-assign, sa mismong capital city na moderno at matao, kung saan ay maraming Pinoy at kumpleto na ang pasilidad. Masasabi kong naging napakahusay at normal ng aking pangalawang pakikipagsapalaran doon. Wala na mga bulong, wala na mga anino, at maayos kong nagagawa ang aking trabaho. Habang naninirahan ako sa Muscat ay nagkaroon ako ng mga pagkakataon na maglakbay at mamasyal tuwing day off. At alam mo ba, Papa Dudut, nakailang beses na rin akong nakabisitang muli sa Bala, sa dati kong pinagtatrabahuhan kung saan ay naranasan ang aking pagwawala. Noong unang beses akong bumalik doon noong 2022 ay nakaramdam ako ng kaunting kaba habang papalapit ang sasakyan sa mga nagtataas ang bundok, pero noong makapasok ako sa mismong bayan, nagulat ako dahil nakita ko ang malaking pagbabago sa lugar na yon. Sobrang dami ng mga Pilipino roon ngayon, samantalang kami lamang ni Jay ang unang Pinoy doon na nakaranas ng matinding kalungkutan at misteryo. Ang dating tahimik at parang multong bayan ay naging masigla na. Ngayon ay marami ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor doon. May mga nasa malalaking hotel, may mga nagtatrabaho sa mga laundry shop, modernong coffee shop at mga juice shop na katulad ng dati kong pinagtatrabahuhan. Nakipag-usap pa nga ako sa ilang mga bagong Pinoy doon at tinatanong ko sila kung may mga nararanasan silang kakaiba o kung natatakot ba sila sa lugar. Ang sagot nila sa akin ay wala naman daw. Normal naman ang buhay nila at masaya sila dahil marami silang mga magkakasamang magkakababayan. Napangiti na lamang ako sa sarili ko. Iniisip ko na marahil ang pagdagsa ng maraming tao at ang pag-unlad ng teknolohiya ay unti-unting nagpasingaw at nagpaalis sa madilim na enerhiya ng black magic sa Bala, o kaya naman ay sadyang mas matatag lamang ang kanilang proteksyon. Pero hindi ko makakalimutan na kami ni Jay ang unang humarap sa dilim ng lugar na yon. Noong year 2023 ay natapos din ang aking kontrata sa Muscat, Oman. Sa pagkakataong ito ay natapos ko ito ng may buong katinuan. Maraming kaibigan at may sapat na ipon para sa aking pamilya. Umuwi ako ng Pinas nang may malaking tagumpay sa aking puso. Ang dating Ralph Kevin na nanginginig sa takot sa mental hospital ay naging isang matatag at matagumpay na OFW na. Matapos ang ilang buwan ng pagpapahinga sa aming probinsya sa Kiamba, Sarangani, naramdaman ko na ang pangangailangan na magtrabaho sa labas. Hindi pa tapos ang aking misyon para sa aking pamilya. Kaya naman nag-apply naman ako dito sa Saudi Arabia noong 2024. Mabilis na naproseso ang aking mga papeles at na-deploy ako sa lungsod ng Jeddah.
And nakakuha ako ng trabaho dito bilang isang T-boy sa isang malaking government office. Ang trabaho ko ay naghahanda ng tsaa, kape at nag-aasikaso ng mga inumin para sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno ng Saudi. Napakagaan ang trabaho kumpara sa pagiging juice maker sa gitna ng initan at air-conditioned ang buong gusali kung saan ako nagtatrabaho. Sa awa ng Diyos, naging masaya ako sa trabaho ko dito sa Jeddah, Papa Dudut. Mababait ang mga Arabong opisyal na pinaglilingkuran ko. Regular ang sahod ko at napakaraming Pinoy sa bawat sulok ng syudad. Kaya hindi ko na nararamdaman ang matinding kalungkutan o isolation na naranasan ko noon sa aking unang taon sa Oman. Ang aking isipan ay malaya, ang aking puso ay payapa at ang aking katawan ay malusog. Ngayon habang sinusulat ko ang mahabang liham na ito sa inyo, Papa Dudut, ay waiting na lamang ako sa aking exit visa at return ticket. Bakit? Dahil tapos na rin ang kontrata ko dito sa Saudi Arabia ngayong taong 2026. Nag-iimpake na ako ng aking mga gamit at naghahanda na para sa aking tuluyang pagbabalik sa Pilipinas. Kapag nilingon ko ang aking nakaraan mula sa isang 21 years old na juice maker sa nakakatakot na bayan ng Bala, sa pagiging pasyente sa mental hospital, sa ritual ng Bokor hanggang sa pagiging isang matatag na T-boy dito sa Jeddah, hindi ko mapigilang magpasalamat sa may kapal. Binigyan niya ako ng lakas para lampasan ang isang bagay na maaaring nakasira sa aking buhay ng tuluyan. Ang kwento ko ay patunay na anumang sumpa, anumang itim na magic o anumang sakit sa pag-iisip ay kayang talunin kung mayroon kang pananalig, tamang tulong ng medisina at determinasyon na mabuhay para sa iyong mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang aking mga karanasan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Na anumang hirap o misteryo ang kanilang harapin, palaging may pag-asa at liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat pagsubok. Lubos na nagpapasalamat, Ralph Kevin Bautista. Ang kwento ni Ralph Kevin ay isang napakatindi, kahangahangang patotoo ng pakikipagsapalaran ng isang OFW. Pambihira ang kanyang karanasan dahil pinagtagpo nito ang dalawang mabigat na realidad, ang tindi ng cultural at espiritual na misteryo ng isang banyagang lugar tulad ng Sabala, at ang totoong hamon sa mental na kalusugan na kinakaharap ng mga Pilipinong unang beses na sumasabak sa ibang bansa. Kahanga-hanga ang kanyang katatagan dahil sa kabila ng matinding trauma, pagkawala sa sarili at ang pag-uwi ng kanyang kasamang si Jay, hindi siya sumuko sa buhay. Bagkus ay hinarap niya ang dilim, nagpagamot siya, nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang may papayo ko sa kanya ngayon ay patuloy ang pag-iingat at pagpapasalamat. Huwag niyang kalimutan ang tapang na ipinamalas niya at sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ngayong taon, makakabuting ibahagi pa niya ang kanyang kwento upang magsilbing lakas sa iba, habang patuloy na inaalagaan ang kanyang sariling kapayapaan ng isipan kasama ang kanyang pamilya. Ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito ay ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pananampalataya, medikal na siyensya at matibay na support system sa gitna ng matinding krisis. Ipinapakita rito na ang kalusugan ng isipan ay hindi dapat baliwalain o paghinalaan na nagbabaliw-baliwan lang, dahil ang depression at anxiety ay totoong sakit na nangangailangan po ng tamang gamot and counseling. Kasabay nito ay itinuturo din ang kwento na kapag ang tao ay nasa banyagang lugar, mahalagang respetuhin ang kultura at maging mapagmatsyag sa paligid. Ngunit ang pinakamabisang sandata pa rin laban sa anumang uri ng kadiliman, maging ito man ay espiritual na sumpa o mabigat na pagsubok sa buhay, ay ang matatag na pananalig sa Panginoong Diyos at ang determinasyon na huwag sumuko para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay.
Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.